Mga igsoon, if we back in Ephesians chapter 1, makita mo dito. The Ephesians chapter 1 and 3, guys ko siya about sa mga likod nga doktrina, may tungod sa kaptangan nga naangkon sa katawan sa Dios. In fact, ipamatud ni Apostle Paul dito, o iyang ipanghinusgan, nga diin ang mga katawhan o mga anak sa Dios, adunay seguridad. Ang chapter 1, gisugdan ni Apostle Paul sa pagsilyo sa balaan nga Espiritu. Kung imong lantaw chapter 1, dan ang tanan nga naiusa kang Kristo gisilyuhan sa walaan nga Espiritu. Now, that is the beginning of our life. And then, pag-abot there is a chapter 6, this is the last portion of Ephesians. Niinap siya, kung ni-start siya immortal, niinap siya siya immortal war. Means, pakigubat nga dili invisible. Ngayon siya diya, there is a war. It's not about physical. It's not about father and son, mother and daughter. It's not about neighbor, silingan. It's not about the government war. But it is a spiritual war. Kung gisilyuhan kita sa balaan ng Espiritu, aduna po'y nagsamok sa mga gisilyuhan sa balaan ng Espiritu. And that is Satan and his dominion, which is the demons. Kaya nga, si Apostle Paul sa katapusang higayon sa Episo, sa katapusang kapitulo sa Episo, nag-auhag ka nato sa iyahang pulong. Balikan na to gamay. Next slide, in Ephesians chapter 6, verse 10 until 17. Ingon siya sa katapusan, ligon na ang inyong kaugalingon diha sa pagkikiusa sa Ginoo pinagi siyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kaimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa pagpaglimbong sa yawa. That is the true nature, that is the nature of Satan. Wala siya laing tuyo ngano nga naa siya dinhi dili nagpatuo siya nga nagdala siya sa kamatuoran apan hinumduman nato ang yawa malimbungan. Kaya wala kita magigaway batok sa dugo o gunod, kundi batok sa mga datang espirituhanong gahom diya sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga ana sa gahom, sa mga datang gahom nga nagmando ni ining kalibutan. Who is the king of the world? Satan. Next slide. Busa dadaan tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. O inikabot unya sa datang adlaw, baka sukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Now, in other words, if we will not put on or dili nato isulubon ang kahimanan sa Dios, dili kita makalahutay. Moabot ta sa tunga-tunga nga musibog, moabot ta sa hapit na ang katapusan nga mangundang. Nga naman, wala nato gisulob ang armadura sa Dios. Busa, naingon si Apostle Paul, busa, pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Ang pagkamatarong ingon nga sa lipod sa inyong dughan ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa biday ingon nga inyong sapatos. Next slide. Dada kanunay inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi ni makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipanak kaninyo sa yawa. O ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo ingon nga espiritu kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Now, this is the last of our topic for second to the last. Next Sunday is the last of our topics sa spiritual warfare. So, makita na to diha, bisan man dili na to makita ang kaaway, they are a spiritual being, they are invisible, pero in reality, nabati o nasinati na to. Kaya nga si Apostol Pablo, padayon nga nagpahinumdom ka na to in Corinth, bisan pa man sa Corinto, bisan pa man sa Timoteo, that even Timothy facing circumstances against demons and Satan. Busa, padayon, ang pulong sa Dios nag-auhag ka nato nga adunay matag-adlaw nga pakigbugno, adunay matag-adlaw nga pakig-away, ug kinahanglan kitang magpabilin nga ligon. Pilion na to nga magpabilin kitang ligon. Next slide. Pilion na to nga magpabilin kitang ligon. Let's review before ta mo step on sa to ang isgutan karon. So, no, dili lang ego nga mingon ta ligon kita, kundi we must choose to be strong. Pilion na to. There is a decision. There is a commitment. Now, human ta magpili nga magpabiling ligon. Next slide. Kinahanglan natong isulob. In other words, kinalan kita nga maandamon sa panggubatan. Ang sundalo nga andam sa panggubatan, kanuna ninyang isulob ang iyang kahimanan. Okay?
Sama ka na sa usa ka tawo kung magdaro, dili mahitabo nga magdala siya taod nga walay punta. Amen? Kaya kung magdaro kag walay punta, unsa man imong gidaro? Mani? Okay? So kung magdaro ka o labi na kung magbungkag ka, kinahanglan kang magdala og punta. Ang imong daro adunay punta, adunay kasya, adunay jikos may tawag na. Adunay yugo, ug labaw sa tanan adunay kabaw o baka. Wow, sa una nakinomdom sa una silang papa nagsurko sa mani. Karon hindi man dai kon may pwede sukohon ang mani kung dagko na. Kay ang limpaw ni diya mutabon man. So ang gibuhat ni Papa Memo Jr. sa una anhing gipuhaan nila og lipya. Unya si Uncle minaguroy sa taod ug si Papa minagunit sa daro. So, dili nga nga klase nga pangdaruhan ang atong atuan. In other words, iungitan din ato sa paggubatan. Dili nga nga klase nga gubat ang atong isalmutan. We are not fighting against gitawag na to bala or physical things. Although in application, we are talking about the practical application. We're talking about our daily lives. So now, kaya nga sa matag adlaw sa gubang kita gubat, base sa atong gubat ng salmutan, it is part of atong gubat, appeal niya na atong gubat sa unod, ang atong gubat sa buhat sa tentasyon sa yawa. Now, dili lang igo nga mapiliw na to nga ligon, dili lang igo nga kinahanglan kita magsulob sa mga kaimanan sa panggubatan, o kinahanglan usab kita ang next slide, magpabilin nga nagbarog. In other words, we are in the situation nga diin kanunay kitang naa sa panggubatan. Dili kita mulunga, dili kita musibog nata sa estado nga we are able to fight until end. Padayon kita magigubat, we are ready. No, kanunay kita nga andam, kanunay kita nga ligon. Ug aron magpabilin kitang ligon, kinahanglan isulob nato ang mga armadura. Unsa na to pagbarog nga adunay next slide. Unsa na to pagbarog nga adunay kaisog ug paglahutay aron modaog. Then we talk about this. Stand with truth. Barog diha sa kamaturan. Ang belt of truth nagrepresentar kana sa atong andam kanunay o estados or kahimtang atong relasyon sa Dios o ang atong batasan nga kinahanglan kitang tumitad nga motapos sa maong panggubatan. There is a covenant, there is a promise, there is a commitment that we will win this battle. We will not stop. Dili kita mo pahulay nga murag ang propeta. Dili kita mo pahulay. Dili kita miyon sa kanang pwede sa mulib sa ko. Ang problema lang nato kay di kundi puta mananghid. Kung muundang ganita, muawol po. Ha? Dili nga na ang klase sa pagubutan ng may nandang nga, Lord, pwede mo pahulay sa kukadiyot? No. We must have a commitment to win. Bisan nung si dangatan, bisan si paingnan, kinalan komitado kita nga magbadaogon. Next slide. Isulob na to ang breastplate that represent righteousness. Pagkamatarong is a call identified with the virtues and behaviors that come from righteousness. In other words, wala kita nagkinahanglan do mga method sa atong paggubatan. Dili kita nagkinahanglan do mga method, dili kita nagkinahanglan do mga sound system. We need to live a holy life in order to win this battle. Kinahanglan kita nga magbalaan aron makadaog kita sa panggubatan. Ang ikatulo, stand with readiness through the gospel of peace. Always remember nga kita atubangan sa Dios aduna nay kalinaw. In other words, dili na kita kaaway sa Dios. Mga anak kita sa Dios. Ug sa panahon nga maglakaw kita subay sa kaubuton sa Dios, moagi makitag pagsulay, moagi makitag paglukapa, pagdagma, pagapandol sa kinabuhing Kristohanon. Hinumdumi kinigson. God is always there for you. He will never leave you nor forsake you. Unsa man nga pait, unsa man nga storms sa kinabuhi ang imong agian, moagi ka man og depression, moagi ka man og namatyan imong pamilya, moagi ka man og bisang unsang klase sa kagutom, hinumduman mo igsoon. Ang Dios dili mo biya kung pagkalimot nimo. Why? Because you have peace with God. You have peace with God. And next slide,
Now, humana to isulab ang atong belt of truth as our commitment. Humana to isulab ang atong breastplate of righteousness as our holy life. Humana to isulab ang atong sandal with the readiness through the gospel of peace, nga mao ang atong relasyon, nga mao ang atong kasiguruhan nga dili kita kay biyaan sa Dios. Itaon na to ang ikaapat nga armadura, nga mao ang shield of faith. Faith is believing in God. Ang pagtuo mo na ang pagsalig sa Dios, trusting His promises. Saligan na to yung mga saad, tumano na to yung mga kabubuton o yung mga sugo. Faith is resting the whole weight on God. In other words, ang tanan nga gugubog aton, tanan nga imong gipas-an karon, kaya nga yun siya. Doon ka mo kadako kamong tanan nga gibugatan o gibugatan sa inyo, gipas-an kay papahulayon ko kamo. Gaan ang akong yugo nga akong ipapas-an kaninyo. Now there is shield of faith. Always remember that God is able to fulfill His promises. Ang Diyos magpadayon sa pagtuman sa iyang mga saad, tungod kay ang atong Diyos matinumanon o matinudanon. Dili siya kamong mamakak, dili siya bakakon. If our God is a liar, then ilabay mong Biblia. Diyain mong pagkagustuhanon. If God is a liar. But God is not a liar. Kung unsay ang isaad, iyan ang tumanon. And therefore, you must go on. Continue to fight. Because God is not a liar. When He said He will punish, He will punish. He will give mercy, He will give mercy. He will love, He will love. Those people whom He loved. Why? Because He is faithful. He is faithful. Now, we'll talk about the stand. Next slide. Ang ikalimang armadura. Stand in your salvation. Helmet as a helmet. No? And take the helmet of salvation. So makita na doon sir, ka-importante ang helmet sa panahon sa kultura ng mga sundalo. Next slide. So ang helmet usa ka-importanteng protection gikan sa ulo. So sa kasundalo, nga naman dili lang sa aros nga nang lupad, kundi bisan pa man sa espada, this one. Actually, mubo ka ni. Okay, taglang espada, okay, internet. So now, the broadsword, it is taas nga espada, ug dako, ug duhay suwab. Mao kini ang sa Greek word gitawag sa grumpaya. The Greek word, it has two edges, double blade. So ang purpose ng helmet, sagmo niya ang espada nga pwedeng mo igo sa imuha. Ang purpose ng helmet, although gamit siya sa long range nga pakigubat, pero ang pinakagamit niya ang face-to-face nga gubat. In other words, at sa ilang panahon, adunay espada nga dagko nga tulo nga to sa upat ka feet. Ano ba? Roller. Sakto ka no? Tulo nga to sa upat ka roller ang gitason. Onya, ang gihay ito na mupikas yun na sa ulo nga to si imong tibok lawas. Muna siya ang espada. Ug gani ka na nga espada sa panahon sa panggubatan. Duha ka kamot ang pasan na. Nga man bukat kayo na siya. That sword, muna siya giproteksyonan sa helmet. So makita mo din ang atong Kristohanon nga paigubat, sama niya na. Satan is using his rompaya, the broadsword. Nga doon ay duha ka suwab, double blade. O ang maong duha ka suwab, nagrepresenta nga, I think, because of the word temptation, because of the word wiles, no? Salitag sa yawa, that kind of attack is ang iyahang discouragement and ang iyahang pagduhatag o pagduha sa itong una-una. Ang duha ka suwab, garepresenta siya sa discouragement sa ato ang mga ministry o ang pagduha sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato. Next slide. Ang helmet of salvation, wala nakawag ka nato nga kinahanglan tang maluwas. In other words, ang helmet of salvation, wala siya mag-ingon nga, kinahanglan kang maluwas. No, that is not the point. Kaya kung imong tanawon, ingon siya na isuloob ang belt of truth, isuloob ang breastplate of righteousness, isuloob ang sandals of peace, igamita ang shield of faith, then mukit lang siya kaingon, okay, luwas ka. No. Paul is saying this. O siya yung ibuti pa sa mulut? Is hold your salvation. Guniti ang imong kaluwasan. I will explain that. No? So basically, kung imong lantawon, from the beginning,
if you are not saved, if dili ka Christian, dili ka soldier ng Dios. Dili ka sundalo ng Dios. Kaya nga dili siya nagapasabot gawin siya. Kinahanglan kang maluwas now. You're already saved. Soldier ka ng Diyos. In fact, in chapter 2, naging siya, pinagi sa grasya sa Diyos na luwas ka mo, diya sa grasya sa Diyos na luwas ka mo, pinagi sa pagtuo, o dili kini yung buhat, kung dili gasa kini sa Diyos. In other words, ang chapter 2, naging that you are saved. So therefore, this helmet of salvation, wala na nagpasabot nga kinahanglan kang maluwas. No, you are already saved. You need helmet to protect you. Kinahanglan kang helmet nga mo protektar sa imo sa posibleng atake sa yawa nga gamiton niya ang espada. Kinahanglan kang proteksyonan. Mo na siya ang gipasabot ni Apostle Paul. So makita na to rin that if bisan gani, kung imong tanawon, kung nag-ingon ba si Apostle Paul diya nga kinahanglan kang maluwas, there is something wrong. Nga naman, dili pwedeng mahimong sundalo ang kaaway sa Dios. Nga mahimong sundalo sa Dios. Ang kaaway sa Dios, kaaway sa Dios. Romans chapter 5 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Matod pa niya, kaniadto kaaway mo sa how come nga mahimo siyang sundalo ng Dios. So in other words, the helmet of salvation, it reminds us that there is salvation to come. Buti pa sabot na ay coming nga kaluwasan nga ipadayag ang Dios alang kanato. Ang salvation, helmet of salvation, wala lang na siya gahisgot may tungod nga naluwas ka gikan sa kamatayon, nga hantod karon giluwas ka sa Dios sa sala nga present. Only gahisgot pud siya may tungod sa kaluwasan nga imong maangkon sa maabot nga mga adlaw. There is a future salvation nga dapat natong angay batunan aron makadaog kita o mulahutay kita sa panggubatan. No? Giluwas na kita sa Dios. Next slide. Ingon na Romans 8 says home. He justifies, He sanctifies, and glorifies. So makita, giluwas na kita sa Dios gikan sa kamatayon, that is the past. Bawa ka ng atong kahimtang before. Luwason kita sa Diyos sa adlaw-adlaw na kasalanan, that is present, justification. Now, sanctification. We are sanctified. We are cleansed by God every day. Gihinluan kita sa ni Kristo matag-adlaw. Ug luwason kita sa Diyos sa maabot nga hukom aron mahisama kita sa iyang anak diin walay sala. That is a future. There is a final judgment and God will save us that final judgment. And that's the reason why we need to go on. We need to continue. Justification, sanctification, and glorification. Salvation is a complete element. Now, nga magayon ko, there is, gitawag na to future salvation. Look at in Romans chapter 8, verse 22 and 23. Romans chapter 8, verse 22 and 23 siya. Nasayod kita. Ang babaw ani gitalk about hope, matod pa Apostle Paul, aduna kitay paglaom nga gihulat sa maabot nga mga adlaw. And verse 23 siya, nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nagagulo tungod sa kasakit sama sa bahay nga nagbati. We are not exempted of that. Whether we like it or like it, dili na makaingon nga Christian wala magandos. Tanan gandos. Then look at this one, dili lang kita, apan dili kay ang kabuhatan lang, dili lang ikaw o ako, dili lang ang nature, natural, kinaiyangan, dili lang, kabuhatan lang ang nagagulo, kundi lakip kita nga nagbaton na sa Espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Even we are, gaantos kita. Naghulat kita, nganong gaantos kita? Nagagulo kita samtang nagpaabot kung kano sa sagupa ang mga anak sa Dios ang kanusa luwasa sa himpi. There is a perfect salvation, complete salvation to come. Kaya nga sabi ng Diyos, put on the full armor of God, continue to fight. Nga naman, dili ka magpabiling mag-andos. Na finish line, na hope. Ang tanan nga imong nagian karon humana bayari sa Dios. Magantos ka karon apil na sa bayad ng Dios. Magantos ka karon nagatubang ka karon kalisdanan apil na kagibayaran sa Dios. O gahulat ang kabuhatan, gahulat ang mga anak sa Dios sa maabot nga hingpit nga kaluwasan where there wala na kasakit, wala na kagulanan, wala na
kakapoy, nag-ingon ang Revelation, ang tanan nga nihuman sa lumba sa dagan, ang tanan nga nagmadaugon sa gubat, nakabaton o kapahulayan dito sa nating kordero sa Diyos. In other words, there is peace, there is rest, complete peace and complete rest. Kung naging-away ta karon, kung naging-bugno ta karon sa mga butang nga atong giatubang, hinumduman na igsoon, kinalan ka mo padayon, dili ka pwedeng mag-awol. Dili ka pwedeng upahulay. Dili ka pwedeng magligoy-ligoy. Nga naman, mahuman ra lagi na. Umabot ang adlaw. Luwason ka sa Diyos gikan diha. Ang tanan nga nahuman sa ilang trabaho, itagaan sa Diyos og hingpit nga kapahulayan. And that is the future salvation. Ang tinuod nga kapahulayan. Unsay kalaginan sa Christian o dili Christian? Ang dili Christian, dili exempted aning maong pag-agulo. Until today, gagagulo sila human matapos ang kalibutan sa adlaw sa pagkung mag-agulo gyapon sila sa kalayo sa impyerno. But we as a Christian, dili kita mo abot dito dapita. Of course, mag-agulo kita din samtang nagulat kita sa pagbalik sa Diyos, pero human nga mo balik ang Diyos, ano na pagong langit, ano na pagong kalibutan, din puyon sa mga anak sa Diyos. Nga din dito wala na kasakit, wala na kagulanan, wala na problema, dili na kamangitag asa kag ipay og bugas, dili na kamangitag asa kag ipalit og mga butang nga imong gikinahanglan, ug wala na module nga imong pagka-tinuktukan para sa imong kabataan. Nga naman, mao pa na ang himpit nga kaluwasan nga dapat natong matunan. Dapat ibutan sa tunao na kasing-kasing, Lord, kung nagantos ko karon. Tubalo ko, aduna kini katapusan. Ug ang maong katapusan ini sa imong pagbalik. Ug di pa manggali ka mo balik, nagkamatay na ko, mahuman na ang akong pagantos. Nga naman dito, adunay kalipay, adunay kasakit, wala na kasakit. Hinumduman na ito igsoon, kung ang kaluwasan taman lang sa past and present, walay kapuslanan. You know why? Hangtod sa laing kinabuhi igsoon magantos ka. Kung walay future salvation. Pero ang Diyos nagsaad that there is glorification, there is a future salvation. Kung nagantos ka karon, naglisod ka karon, nung dumini ka nun adunay umaabot ng kaluwasan, ngay pa-enjoy sa Diyos sa tuwa. And that is the day of reward. And that is the day of feast, pista. Pista nga dili kayang ihatag sa kalibutan. And we are looking for that. We are looking for that. Kaya nga, mabot man ang panahon nga madiskurahi ka, sabi ni Apostle Paul, hinumdumin nina, adunay kalipay nga moabot mo niya sa imong paglahutay. Bugti sa imong paglahutay. Buot pasabot, nga samtang aniya pakita sa kalibutan, padayon nga nakigubat, wala kitay rason nga musibog, umuundang, tungod kay adunay adlaw nga maghingpit raon niya kining tanan. O adunay adlaw sa atong pagdawat sa reward. Tungod kay nagmalahutayon o nagmadaugon kita sa panggubatan. Dili kita makig-away sa walay katapusan. Tungod kay kining pakig-away lumalabay lamang. Ingon ang Revelation, ang tanan nga nisalmot sa panggubatan, nakabaton o kapahulayan, unsa nga klase nga kapahulay, eternal rest. Walay katapusan nga kapahulayan. O walay katapos nga kalipay. Human nga mibiya sila niyaning kalibutan. The element of salvation reminds us. Tama na din ang imuhang pagantos. After this life, dili na ka magantos. Kaya nga, ningon ang mga asawa, as may pilion ni ma, temporaryong kalipay, sa katapusan, walay katapusang kalaglagan o pagantos, o temporaryong pagantos sa katapusan, walay katapusang kalipay o kapahulayan sa kamot sa Diyos. You need to choose. Asa ka. Next slide. Samtang nagulat kita sa hingpit nga sa kaingpitan, magpabilin kita sa panggubatan o tungod kay naa kita sa panggubatan, ang yawa walay undang sa pag-atake kanato gamit ang espada nga duhay suwag. O ang duha ka sa busan ingon sa Apostle Paul, put on the helmet of salvation. Nga naman ang duha ka ang espada nga duhay suwag ga representar kana of discouragement in our ministry. Do you feel discouragement? Nabati ba nimo nga na-discourage na ka? Niabot pa sa punto nga nagduduha ka sa kaluwasan nga imong nadawat panahon nga makasa ka?
Sometimes we think, sa magindi, maluwas pa ako. Dili, basi mo kalit ng nani, di ko kabay pa sa ilo. Mato ko galay sa impyerno. In fact, daghang mga simbahan, gatulo na ang kaluwasan, wala-wala. Unta, sa iloon sila sa Ginoo. Because that teaching is considered as a demon. That is a doctrine of demon. That is the teaching of demons. Why? The Bible is clear. Ang kaluwasan, dili mawala. Ano i-explain niya? Now, bisinati ba ka mga diskurahe? Anong sabi ng Diyos? Continue. Like for example, I will give you sa ka propeta nga giatake sa yawa. Si Elias Padillo. Ay, dili si Elias Padillo, si Elias nga propeta sa Biblia. Okay? Si Sangay. Okay. Akong Sangay. Now, ato tanaw ni example sa kinabuhi ni Elias. Diya sa unang king, 17, 1:18. Next slide. Gisuginlan, before ni siya nahitabo, before ani nahitabo, ato na context, kabantay, kinumda mo? Gipabatudan ni sa Ginoo dito kang Elias, nga Diyos faithful. Diba? Ngayon siya, ikaw, kamo nga nagsimba kang Baal, kung tinuod na inyong Diyos, sige, dirita, makontista. Kung kinsay makapasiga ining sira, halad nga walay gamit ang posporo. Unya gibugal-bugalan pa ni Elias. Asa naman to yung Diyos kintahay karon ba wa lagi nakapasiga. Diba? Number mo? Then one time, pag si Elias na, yung si Elias nga, bubuing daghang tubig. Paluntawan ang alam. Unya tanawon tag musiga ba yan? O diha nag-ampo si Elias Ginoo. Automatically, mura og ninaog ang singa ng karamitan wish-wish ninyo. Mura ninaog. Kung didilaab, bisiga, bisan galuta sa tubig ang aran. And then, after, sige ba ni Elias, gipamatay niya ang 50 kapari, mga laki, ni Baal. Now, look at this one, sinitabo. Human niya gipamatay, nahibawan na ni Jezebel. Gisuginlan ni Ahab ang iyang asawa nga si Jezebel sa tanan nga naghimo ni Elias. Dili niya ako. Dito na sa Biblia, propeta. O sa pagpamatay nini sa mga propeta, pila ni ka propeta? 50 ka propeta ipamatay ni Elias. Unya si Jezebel nagpadala ngadto kang Elias og mensahe nga nag-ingon, "Patyon unta ako sa Dios, kun dili ko ikaw patyon sumala sa gibuhat mo sa mga propeta." Tungod dinhi nahadlok si Elias ug mikagaw siya ngadto sa Berseba sa Huda uban sa sulugoon nga gibilin niya dito. How come? 50 kalaking pare wala siya nahadlok. Babae lang ningon patyo ta ka nidagan siya. You see that? How many times we face circumstances, how many times we face nga sakripisyo nga gibuhat na to, nga kayo ta, Lord, dili na ko makalingkawas din pero nasulban. Karon lang, nagatubang gamay problema, Lord, dili na ko, give up na ko. Murag si Elias, okay? How many times nga mas lig-on pa nga mga storm ang atong giatubangan, pero wa ta nisibog. Karon na inoon nga hapit na muhuman atong pagibog no, nisibog na ta. Okay? Now, pag humana na, next slide. In 44, yun siya. Apan siya mismo may padayon. O palikos ang adlaw. Grabe ang dagan. Run, Elias, run! Nahadlok siya nahadlok siya Jezebel. Pero siya nahadlok sa 50 kapare. Run! Paano nga to sa kamingawan o miabot siya o milingkod sa ilalom sa kahoy o sige buhat. Kuman siya nidagan sa panggubatan, ni atras siya, nilingkod o ni pahulay. Okay, kuman siya ni-retreat, ni pahulay. O nangaliyas siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. What a kind of discouragement. Lord, patya na lang ko. Lord, paita ni, oy. But times, there's a times, Lord, unsan may ako pag-antos, kuhaan na lang ko, biging kapoy na ko. Pagkagsilias ba? That's what of discouragement and frustration. We are facing frustration, tama? Discouragement, tama? Pag-abot lang sa ministry, daghan. Mabot sa punto, may ito, Lord, kuhaan na lang ko, kapoy naman ko. Pahuway sa ko, Lord. Likay sa kugamay. Pwede mo ligib. Pwede mo ligib. Kaya nga, joke-joke na mo, mga pastor,
Murag ato ra yung posisyon ani o ato ang calling ang walay leave. Walay retire. Kaya hantod mga matay that even R.C. Sproul bisan nga taon ng oxygen gasigi pagyapong wali. Ga oxygen na. So makita mo rin na yan sa husto na o Ginoo. Lord, sakto na nga akong pagantos. Amen. Sinate? Lord, ikaw po'y nakukuha na lang ko. Okay? We're not willing to face. We're not committed to it. O niya, mihiga siya, o, dili lang ipahulay. Nga sa bagay, natulog pa yun. Galangan-langan o samot. Natulog. Ilalom sa maong kahoy. Unya, may anghel nga mihiga pa niya o mingon. Uy, mata. Gutong mo siguro nang imoy. Oh, tagatag ba? Bangon. No, ayaw tulog. Ayaw pahuway bangon. Daon. Mitanaw siya, makita niya dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon siya umiinom ug unya mihigda pag-usap. Higda na sad. You see, what's the result of frustration and discouragement? Walang gana. Yan ako, Lord. Kapay na. Sige lang tagatubang na ni gubot. Next slide. Pibalik ang anghel. Tulog na ko kay Elias. Nga tugaw na gining Elias Tulog na ko. Ang ginagmihika pa niya mingon, bangon. O kaon kay tingali o niya, dili ka makaagwanta sa panaw. Busa, mitindog siya mikaon o miinom. O nabasog siya o nakalahutay sa iyang panaw. Sulod sa 40 kadlaw. O saan itong klaseng pagkaon na? Imagino ni mo, 40 kadlaw, duhal ka kananan. Di balik yung kusog. And then, humana na. Miabot siya sa kalangop o mipuyo siya dito o kunya gingnan siya sa Ginoo. Nilakaw na ang takto. Pag-abot kita na paglangop, silong na po. Pahulay na po. Lord, time out sa. Absent sa karon. Di isa ko mo. Tog-tog na na. Absent sa Lord eh. Kapuya si kas-kas gitar. Hilis niya kong koko. Absent sa Lord. Onya. That's the word of, no? So makita doon na. Next slide. O Ginoo. O Ginoo nga labing siya mingon, no? Ayan sila. Siya mingon, O Ginoo Dios. Pag-abot niya sa siya, O Ginoo Dios nga labing gamuhanan. Nawaya, tanawa ko siya ika diskaridan. Ikaw na gayud ang akong gialagaran. Apan ang katauhan sa Israel mibiya kanimo. Lord, ako rin tarong, tanawa na sila. Lord, sila tanan nagbinuang mo. Ako na rin nagpabilin. Ako rin yun, Lord. Awa sila, nagbinuang. Magbinuang na lang bugulbi ka po, ya. Ako na lang nabilin. Gilagaran apan ang katawan si Israel bibiya kanimo. Giguno bilang imong mga halaran o gipamatay ang imong mga propeta o ako na lamang gayon ang nabilin o gipangita nila ako aron patyon. Lord, ako na lang nagtarong. Ako na lang nabilin. And then, ang Ginoo mingon, lakaw og tindog sa tumoy sa bukid at tubangan kanako. Unya miagi ang Ginoo mahay kusog nga hangin nga may hampak sa bukiran ug nangatipak ang mga bato apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Og human sa hangin miabot ang linog apan ang Ginoo wala diha sa linog. Ano ni mga pananigsoon? Nakana bitong maglangan-langan ta sa tong lakaw si Ginoo. Wabot ang panahon nga matulog ta. Atong panangin si Lord, pwede mo kuan sa kadit ba karabitang mo tagpilaw unya ihagok na. Mabot ang panahon, tayugon ka. Huy! Gising! Lami na kay muntog. Nalangan na kasi mo ang trabaho. Nakay calling. Nakay importanteng tawag. Human sa linog. Next slide. Human sa linog. Misunod ang kalayo. Apan? Wala diha. Ang Diyos. Human gitayog niya. Si Elias kinatulog. Wala dito ang Diyos. Human nga na linog, wala dito ang Diyos. Human nga na kayo, wala dito ang Diyos. Apan human sa kalayo may hinay o malumong tingog.
sa pagkabati ni Elias nini, gitabunan niya ang iyahang nawong sa iyang bisti ug migawas siya ug mibarog sa agyanan sa langop ug may tingog nga miingon kaniya, sige buhat mo dinha. Anong naman ka dinha? Itawag tayo ka na ako diha. Lord, mapahulay ko. Naroon sa kaniya. Pahulay. Tingnan, di ka na akong paway. No. Naroon sa kaniya. Lord, naglingaw-lingaw ko. Ningaw, di ka naman paglingaw-lingaw diha. Ha? Mauna mo sa kinalantang uyugon. Tayugon siguro sa Ginoo para makamatata. Uy, saan na akong gibarugan? Mo pa ba niya ang direksyon nga gusto sa Ginoo sa akong kinabuhi? Or mauna ni ang bunga sa diskurahe nga akong gibati tungod sa ilag siya. Kanya, next slide. Siya mingon, o Ginoo Diyos nga labing gamhanan. Yan akong gibalik. Gamanan ikaw ra gyud ang akong gialagaran. You see? Wa gyud sa kita. Lord, ako ra gyud tarong. Kanunay siya naka-focus sa iyang kaugalingon, Lord, ako ra gyud tarong. Ako ra gyud. Ang uban wa gyud ka tarong. Uban diha kay bulang-bulang ra ma, Lord, ako ra gyud tarong. Katawon si Israel mibiya kanimo gigunob ang imong mga halaran o gipamatay ang imong mga propeta. Ako na lamang gyud ang nabilin ug buot pa ako nilang patyon ug ang Ginoo mingon kaniya. Lakaw, padayon si mong lakaw. Ningon siya? Lakaw. Padayon dito, palayo. Ningon siya? Asya ningon? Ulit. Balik kung dis akagikan. Amazing. Lord, pwede maginaminam sa bubugnaw dire. Oy, ulit dito. Ulit. Di na mo imuhang paingnan. See? Ulit. Asa tagikan. Ulit. Dito sa kamingawan sa Damascus o sa imong pag-abot dihugi si Hazael aron mahimong hari sa Syria. Sayang ka nagingon, Lord, ako na lang nabilin. Lord, ako na lang nabilin. Masay gingon sa Ginoo. Hilom diya. Next slide. Hilom diya, Elias. Pilay bilin. Napay city mail nga naghuhat nimo. Ayaw langan-langan. Ayaw langan-langan. Balik dito. Kaya napay si Timel nga naguhat nimo. Ayaw kalit. Kaya ikaw na lang ipaabot para magsugod. Balik dito, paspas. Kaya na nagulat nimo. Adunay si Timel nga nagulat nimo. Makita na to that ang atong discouragement mo na hinungdan usahay nga dili na taganahan mo padayon sa atong ministry. Dili na taganahan mo ko, nga naman, Lord, kapoy. Yan ang ganahan mo nga to. Sabi ng Diyos, ops, balik. Yan nagulat nimo. Dili mo tukar ang banda kung may gitaris. Balik dito. Balik. Dili makabarog ang liderato kung wala ka. Balik dito sa imong posisyon. Ikinahanglan ka dito. Balik. Balik dito kay napay si Timel nga naghulat nimo. Elias, mura pud og kita usahay, no? Ingon sa Ginoo, hoy, balik dito kay tuay naghulat nimo. Dili siya mudu magsugod o dili ka mabot. Pagdalik, ayaw pag langan-langan diya. Balik dayon. Kaya na ay nagulat nimo. You see? Walay panahon sa pag-undang. Walay panahon, bisan mo pahulay lang gamay sa atong pagpakigbugno nining kalibutan. Nga naman, na ay hingpit nga kapahulayan nga atong gilawangan. Walay panahon, no? Get up, back to work. Don't be discouraged. Ayaw kaluya. Kay trabaho ka na sa yawa. Padayon sa paggubatan. Wala ka na ginusara. Daghan pa ta. Ingon si Elias, ako na lang nabilin, Lord. Ingon ang Diyos, no. Na may city mail naghulat ni mo. Balik. Langan-langanon ka. Balik dito. Kay naata di paabot nga labaw pa niya. Like for example, our prayer meeting. Lord, ako na rin nabilin sa prayer meeting. Mga discourage, dili na kumuha to. Ingon ang Diyos, oy, balik. Napay duha. Kinsa man, Lord? Imong asawa, imong anak, dadas prayer meeting para tulong mo. Balik. Dili tangay ma-discourage. Balik. We remember, nga itong nag-prayer meeting, kami na lang pamilya sa akin. Kami na lang. Ako, si mama, si papa. Kami na lang. Sabi ng Diyos, balik. Lord, mundang na ko pagka-pastor, mundang na ko pagka-leader, mundang na ko pagka-chairman, mundang na ko sa music ministry, mundang na ko sa children ministry, nga naman, badlungan ako mga kauban. Sabi ng Diyos, balik.
Ano man Lord? Napay 5. Nga di padlungon. Kinsa man Lord? Imong asawa, imong ugangan nga duha, o kang imong mawag papa. Balik. Napay naghulat nimo, nagkinahanglan nimo. Ano man? Wa pa ka mamatay. You see? Napa kay kusog, napa kay tingog. Balik. Napa sila nagulat nimo? Pila edad ni Elias sa nidagan siya? 80. 80 anyos. Pila na tagatoy sa pagpangalagan sa Ginoo? In other words, hapit na ta mo graduate igsoon. Hapit na mahuman ang atong pag-anto sa kalibutan. Nanata sa finish line, makita na natong badlist. Makita na natong gagilak-gilak ang trono, ang korona nga gianam sa Dios kanato. Nga para bang naunsan mo kay Elias? Imbes na edad na kagutsinta, karon pa ka ma-discourage. Imbes na edad na kagutsinta, karon pa ka mo atras. Sa kadaghan nga imong gagyan nga storm, wala ka musibog, karon na inon ka musibog, kaduol na ka sa daganan. Na ka dito sa badlist, ikaw na lang kang mutikang, usa na lang katikang imo maabot ka sa daganan, karon pa inon ka na-discourage, karon pa ka mo surrender, karon pa ka mo atras, karon pa ka mo pahulay, wala na'y panahon. Balik sa panggubatan. Balik sa Damasco. Kaya ikaw na lang ang giwat sa City Mail kubong tao. Karon pa noon nga nanigulang na lang sa ministry, karon pa tamingon, Lord, di ako, gikapoy na ko. No. Bis karon ang panahon nga musikat na, Lord, kamay na lang pag-antos na ako. I fight the good fight. I finish the race. And then I am worthy of your reward. Amen. Wala ta nga naman, dili kini ang atong gilahuman. If you are looking in this present situation, di takabot sa anahan. Try kung nagdagan, magdagan kang sikag lingi. Slay mo, yun ako sa nagtanaw kong video ba? Jok-jok ko na, kita, Sharon. Nagsigig tanaw sa cellphone. Sigig tanaw sa cellphone, naglakaw. Wala kibaw swimming pool, hulog. Nagsigig tanaw sa cellphone, naglakaw. Wala kita na poste bangga. Usay nga na. Wala tayo focus. Ano man, galantaw ta sa karon. Hinumduman na to, na future salvation nga giandam ang Diyos. Nga din, adunay tinuod nga kapahulayan, tinuod nga kalipay, o adunay tinuod nga kasiguruhan. Do not stop. Para bang mabot sa panahon, di ba mas mabot sa panahon, Lord, di ka pwede na magbukampo. Sa ako mga mahal sa kinabuhi, huwag may kausaban, karon pa inong kamunda. Nga hapit na tamo graduate, pila na itong edad. Kung mabuhi pa kung muabot kung 50, 20 na lang kung katuig. Madyo lang 50, kung gugma na kung kutop. Niya mo pa ingon, Lord, muundang na ko. Kung gugma na lang kutop, mo pa yung gugma na lang kutop. Padayon. Lord, bugat na kayo sa mundugan. Padayon. Ambi na akong gibugat ko eh. Ambi na tanan. Walay panahon nga muundang, walay panahon nga ma-discourage nga naman. Hapit na ta mo abot sa final finish line, John. Nagilak-gilak na ang reward nga giandam sa Diyos na to. Karong patamundang. Lord, di ka pwede kung saan si mong pulong, wa may manuon akong silingan. Wa may manuon akong mga parente. Pila ka katuig nagsanyo? 20 na katuig, Lord. 20 na ka katuig. Pero mas lang. Ano pas mga bugoy? O, di magamundang sa bisyo. Undangan na inon, dako na gasto. Makadaot na. Pero diri sa kaayo, maundang tangaman kapoy. Karong panotang undang, murtag si Elias, huwag ka magiging 80 Elias, di ka mudagan. Huwag ka kapatag 50, di ka mahatlog sa usa. You see that? We will not stop. Padayon. Di ba mas mahinangkon kita, mo padayon kayo at muatubang kita unya sa atong Ginoo mayon, Lord. Di ba mas madasig ta, maminaw, mo padayon kung atong gilauman siguro tinuod. One day mo tubang tas Lord mayon ta, Lord. Ni ako, Lord, nagkapangus-pangus ko kay nagkadagwa-dagma kong dinhagan apan wa ko muundang. Nagkasamad-samad ko, Lord, sa panggubatan apan wa ko musipog. Kinangandoy ko one day magkita ta ug imo kung ingnon, dol ka nako, maayo kulutan kasi bigon matinud-anon ka, di ay mong reward. Sulod doyon sa mong kalipay. Di ba mo na ito gipangandoy? One day, muatubang na sa Diyos, sumingita, Lord, look at me. Nagkasamad-samad ko.
Iwa ko musibog. Bisan nagdagma ko sa akong pagdagan, Lord, dagko ko pangos. Apan wa ko musibog. Kaya nakibalok ko nga naaka di ko ni mo bihaan. Kabalo ko, Lord, hapit na mabot na akong finish line. Mudawat na kong reward. Nangandoy ko, and this is my dream. Not only dream mo niya akong goals akong kinabuhi one day. Ingnon ko sa Diyos, doon, matinurmanon o buutan nga sulugoon. Dawata imong reward. Tuyog sa akong kalipay. Mo ba na ang atong pangandoy, son? That is our future salvation. Mo na ang umahabot nga kahimpitan sa atong kaluwasan. Di ba mo man ang atong imong pangandoy? Di ba mo man ang imong gitunga samtang magulat ka diri sa kalibutan nga may sama sa dagway sa Dios, makaangkon sa reward sa Dios? So ayaw sibog, ayaw ka-discourage, ayaw ka-hadlok, ayaw ka-luya, kay igo ang gawong, naghihatag sa Diyos kanimo, aron magmadaugon ka. That is our joy one day. That is our joy one day, Lord. Thank you. In spite sa tanan ang gawin, Lord, never kang libiya. Kung karon gitagaan ko mo sa tingnan ng kalipay. Gitagaan ko mo sa tulad ka. But that is the helmet of salvation. Second thing, next slide. Dog of eternal salvation. Daghang nagpaila nga Christian nga nagtudlo, mawala ko ng kaluwasan. Wow, unsa nga klase nga kinabuhi ang atong puyan kung ingana nga klase nga kaluwasan ang naa nato. Mura bag nagukod kag hangin, uli ka pa, uwi ka humanan. Mura kag naglangoy, padong sibo nga giano, dugsog. Sila. Buto ko sa buot, wala klaro, ang direction sa kinabuhi. By the way, kinsa ba nagunit sa itong kaluwasan? Is God. Sanas. Kinsa ba nagpili ka na to? That is God. Kaya nga, I will give you 7 reasons nga makaingon ta. Nga kaluwasan, never o never matangtang. Look at this one. Next slide. Reason, una, open your Bible in John chapter 10, verse 27 to 29. Ingon niya, mo ang mga word nga naa dito, and I will explain that one by one. Ingon sila, ang ako mga karnero, who's that? Kinsay na sa Diyos. Kinsa kang karnero? Kinsa kang karnero? Kinsa imong magbalantay? Nawado na ba yung magbalantay nga magpasagad sa iyang karnero? Nga masalaan? Kung si Christ ang atong magbalantay, siguro kita nga kung masaag ta og matsaag ta sa dalan nga atong maglangtan, adunay sungkot sa Dios nga mubira nato pabalik sa dalan nga atong maglangtan. Igsuon, kung niabot sa punto nga discourage ang atong mga mahal sa kinabuhi, do not stop praying for them. Why? Binap tila balik ng iya sa Dios. Don't stop praying for them. Next slide. Number 2, namati sa akong tingog. Unsa ang karnero sa Dios? Namati siyang tingog ug nakaila ang Dios kanila. Ang karnero nakaila sa tingog sa ilang magbalantay, dili gyud siya mosunod sa laing magbalantay. Labaw sa tanan nakaila ang magbalantay kung kinsa ang iyang karnero. Buot ipasabot ang seguridad sa mga karnero na ilalong sa gahog sa magbalantay, wala sa karnero. Amen? So na kinsa makaagaw kanato kung kadapig kanato ang Dios. Number 3, kung nagsunod sila kanako, ang tinuod nga karnero, ang karnero sa Dios, dili sila mosunod sa laing mando, o tingog. Tungod kay ang ilang gisunod, mando lang sa magbalantay. Sama niya na ang Christian, walay laing mando ang tumanon. Mapandol man sila sa kasalanan, mubangon sila o musunod gihapon sa magbalantay. Number 4, kinabuhing dayon. Kano sa mahuman ang word ng eternal life? Kapit mahuman ang eternal life? Wala, that is forever. Kung sa kalibutan, walay forever sa Diyos na. Gitagaan kita sa Diyos sa eternal life, eternal security. Forever, tama, walay katapusan. So makita na ito nga ang gasa sa kinabuhi, nga atong nadawat, walay katapusan. Makasalaman ta, pero mubangon ta tungod sa walay katapusan, nga kinabuhi, nga gihatag sa Diyos. Wala kay gibuhat, aron maampingan sa imong, aron mo amping sa imong kagalingon. Sama ka sa kakarnero nga nagsalig lang sa imong magbalantay aron ikaw mampingan. God protect us. Bisan pa ko siya dagatan. Moy wala kay gibuhat aron makabaton kita og kinabuhing walay katapusan kung dili ang Dios minaghatag kanato kinabuhing walay katapusan. Number 5, dili gyud sila mga mata, you see that?
kung kanang maong pasalig nga nagingon ang Dios, dili ka mamatay sa adlaw sa paghukom. Physically, mamatay ka diri sa kalibutan. Eternally, dili ka mamatay. If kanang maong saad igsoon, dili tinuod. Biyain imong mga Kristohanon, ibalibag ng imong Biblia. Pero kung ikaw nagtuon niya na, guniti imong Bible, barog sa imong mga Kristohanon, kasultihan na ka, ang saad sa Diyos, dili kayo mapakyas. Pag maingon siya, one day, anak, magkuyog ta. Why magbuot ni bisan kinsa? That is the promise of God. And that is the reason why He gives you the armor, because His goal is this. Anong goal lang Diyos mo kinabuhi? One day, magpuyog mo niya, magpuyog siyang gingharian. Now, put on the full armor of God. Next. Kinsa ang nagpili kanimo? Look at this one. Ang amahan mo ay naghatag kanila nga kanako labaw sa tanan. Kinsa nagpili? Dili kita ang nipili sa Dios. Ni wala kita kapasidad sa pagpili sa Dios. Ingon ang Roma 3. Wala nangita sa Diyos. Ingon si Solomon, ang tao nagngita lamang sa iyang kagalingong kalipay. Dili siya nangita sa Diyos. In other words, before the foundation of the world, gipili ka na daan sa Diyos so wala pa'y maayo o dotan nga nahimo ang tao. Gipili ka ng daan sa Diyos. Kaya kung kita pa ang nagpili sa Diyos, mabot sa panahon, bubiya na Diyos ka naman, di mo ka matinudaan ng Lord. Tutungod kaya ang Diyos na nagpili ka na ito. Wala yung ibisan, kinsa nga makaagaw ka na ito. Kung ano yung gingon susunod, wala yung makaagaw ka nila, gikan ka na ko sama. You see that? That is a double security. Kinsa ang kamot ang nagunit? Christ and His Father. Kinsa makaagaw ka na ito? Malabdot ka gikan sa kamot ni Kristo, di ka malabdot gikan sa kamot sa amahan. In fact, ang tinud-anay lang, bisa nilang doon, dili ka makuha dito. Nga naman, ang Diyos na nagunit mo, dili ikaw nagunit sa Diyos. No one can separate you from the love of God. No one. Nga naman, gigunitan ka sa Diyos. Kaya nga, kung baga si Igsoon, mga pukan man, mga pandul man, ang atong lakas, kinabuhi, sugdian mo ikaw, kung anak ka ng Diyos, mubalik ka. Mubalik ka. Adunay dubling seguridad, gigunitan ka ni Jesus o sa amahan. Kaya nga, ingon, look at this one. Next slide. In Philippians 1 verse 6. Being confident to this very thing that He was began a good work. Began a good work. There is a past. Pero siya ang nagsugod. Sa inyo na, He began it, will perform it. There is a present sa atong adlaw-adlaw ang pagkinabuhi. Kung gisugdan sa Diyos nga luwason kagikan sa kamatayan, dili ka biyaan sa Diyos imong adlaw-adlaw sa imong sanctification. Kapila ka mo dagma, pilo-pilo o kapito ang pagdawat sa Diyos nila. Nga naman, He will never leave you, nor forsake you. That is our God. Kung dili lang din haputo, nga kada adlaw magsigit ka tubang problema, kada adlaw magsigit ka antos ang singyan sa Diyos until the day of Jesus Christ, hangtod sa iyong pagbalik. There's the three element of salvation. The past, gilingkawas niya gikan sa kamatayon. The present, gilingkawas niya gikan sa sala. Kung sa future, gilingkawas niya gikan sa maabot niyang mako. That is God. That is God. So we don't have the reason to give up. We don't have the reason na maglangan-langan ta, mulikay ta, muliko tagdalan. We don't have the reason. Wala kitay rason nga nung mukahulay. Wala kitay rason nga nung muliv. Wala kitay rason nga nung makahul. Why? God sustain us. And He give us power to continue. Mo ayaw kabalaka kung nasaag man ang atong mga mahal sa kinabuhi. Mubalik na lagi na kung tinuod silang ipili sa Diyos kay kung dili kita nagbut sa kaluwasan kung dili ang Diyos. Kung dili kita ang mugunit kanila kung dili ang Diyos. Adunay kita kang panahon ang Diyos, ayaw lang sila undangi sa pagpahinumdum ug sangyaw sa maayong balita. Kay posible kasimba sila pero sila dili Christian. Ma-Christian lang sila kung tagaan sila sa Diyos at pagtuo aron makasabot sila sa ebanghelyo. Kaya nga we will not stop preaching the gospel. Tell the gospel. Pray for them. Why? Our hope is this. One day, Lord, pagkuhaan ko ni mong buyog na ako akong pamilya. That is why. Do not stop preaching them. Karon pa kamundang ug sangyaw mahapit na kamo graduate.
Karon pa ka ma-discourage ug ampo nga hapit na ka maabot sa finish line. Karon pa ka mo atras nga padung na ka mo salok. Karon pa ka mo sibog nga duol na ang kadaugan sa imong pagiguban. Karon pa ka mo pahulay nga ang reward hapit na nimo makita. Ayaw nagpahulay, padayon ni noon, bangon like eagle. Tanawa sa nga agila. Next slide. Psalm 103, 3-5. Ipasaylo niya ang tanan kong mga sala o giayo niya ang tanan kong mga balatian. Giluwas ako niya gikan sa lubnganan o gipanalanginan ako sa iyang gugma o kaluoy. Gibuhong niya ako sa mga maayong butang aron magpabilin akong batanon o kusgan sama sa agila. Mo atras pa ba ka kung ingana ang giatag sa Diyos sa imo? You're just like an eagle. You will fly. Ang agila mo ay pinakataas ng mulupad sa tanang langgam. You're just like that. Sama ka na. Ang agila mo ay kakaya sa pagkumos, pagbuak sa iyang pagkaon. That even the stone, pwede niyang buakon. That is the strong of an eagle. You see that? Sama ka na. If you are in God. But if you are not in God, pagkaluoy mo kayo. Now look at this one. Next slide. The helmet of salvation is something dealing with the past. No, guys, so siya may tungod sa kagahapon. Dealing with the present, sa atong karon nga sitwasyon. And it's something dealing with the future, sa atong umaabot. And that is what is saying. You can be sure of your salvation in the future. Why? There is a helmet of salvation. Siguro gayud ikaw, siguro gayud ako, nga bisan unsa pang atong atubangon, makaabot kita sa daganan, nga naman, adunay helmet of salvation nga naglantaw sa atong kaugmaan. Kung ato ka ng gunitan, atong isulog, and that becomes a protection against the brood sword that stands, sword na dyan. The brood sword stands the wiles of devils. So now, mga igsoon, I will end with this statement. Beloved, sa diyang mabot si Satanas aron sa pag-discourage kanimo, siguro tungod kay nawagtangan kay trabaho, siguro tungod sa imong bisyo, siguro tungod sa imong depression, siguro tungod kay giabuso ka, siguro tungod kay nahadlo ka, siguro tungod kay niabot ang kasakitan, siguro tungod kay niabot ang conflict sa sulod sa panimalay, nag-away ba nag-asawa, nag-away kinikanan o anak, siguro tungod kay magulanon ka, siguro tungod kay wa ka kasabot sa dagan sa kalibutan karon. So tiyan mo ka. Hantod nga naa nimo ang helmet of salvation. There is a future hope. Tanan-tanan labyan lang nimo. Labyan lang nimo. Kung maabot sa panahon, umabot ang yawa nga magdala aron tagaan kanyang duha-duha sa imong kasiguruhan, may tungod sa glory unya nga maabot. So tiyan mo ka ang atong kaluwasan, gisikyor ng daan sa Diyos. Pag ang atong kadaugan sumabot ng mga adlaw, gisikyor ng daan sa Diyos. Anong sabi ng Apostle Paul? Fight the good fight. Have confidence in the salvation God give you and know that you'll be there, for that is the coming day. Butang si muna na kalagayan, kanon na igsoon. Bisan unsa man ang imong dangatan, bisan unsa man ang imong atubangon, ang Dios walay laing tuyog tungo. Sa adlaw unya sa paghatag sa iyang reward, siguruhon niya nga naa ka didto kung iya panganak. Mao na ang assurance nato sa kaluwasan ng maabot magambutan.